Oo. Naman, Ingat po kayo palagi. naglilingkod sa taong bayan sa pamagitan po ng pangongolekta po ng buwis. Ganda na segue. Si BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Commissioner June, good morning. Si Joel Siweng po ito. Good morning po. Magandang umaga sa inyo, Joel at Weng, at sa mga tagapakinig at taga-subaybay ng inyong programa. Illicit cigarette trade, ibig sabihin, ano ba ito? Hindi naman siya inismuggle o mismo dito ginagawa sa atin at hindi ho nagbabayad ng buwis. Tama ba yun, BIR? Commissioner? Medyo tama po, no? Ang scheme po nila dito ay rehistrado sila as manufacturer. Nandito po sila, locator po ito. Alam na po natin itong kwento Diyan po yan, nasa Clark. Locator, pinapalabas nila na ang rehistro nila ay nagmamanufacture sila ng sigarilyo for export. Kasi po kung magmamanufacture kayo ng sigarilyo at for export yan, ay walang excise tax na babayaran dahil hindi supposedly ibebenta dito sa bansa natin at palabas dapat yan. Ngayon, itong nahuli natin ngayon nung dito sa Clark ay 4 po ito na manufacturers at hindi po rehistrado ang kanilang mga brand at ang mga sigarilyong minamanufacture nila at lahat ng mga nakita natin na mga makina na paggawa na kinakailangan rehistrado rin sa aming ahensya ay hindi rin rehistrado. So napatunayan po natin dito sa raid na ginanap natin na nagmamanufacture sila, pinapalabas nila na for export pero sa katunayan ay hindi naman nila in-export at binibenta rin nila dito sa ating bansa. Magkano nadaya sa gobyerno nitong kumpanyang ito, 4 daw itong kumpanya. Opo, malaki po ito dahil 44 brands po ang nahuli natin, 44 brands na sigarilyo at mahigit 66 million na sigarilyo at 65 machines. Ang total na buwis na hindi na-kolekta dito pa lang sa nahuli na to ay mahigit 8 billion, 8.1 billion po. Naipasara na po yung mga kumpanyang ito sa Clark, Commissioner? Yung as of now kasi wala naman tayong ang nagawa lang po natin ay i-confiscate po itong lahat ng nakuha natin at kakasuhan po natin sila sa mga nalabag na batas. Malaki-laki din po ang kasong haharapin po nito. Pero hindi sila stop operation? Hindi po ba pwedeng automatically dahil clearly mayroon nang nakitang ebidensya na illicit yung kanilang operation, hindi pwedeng ipadak ang operation agad-agad, Attorney Lumagi? Hindi po sila makakapag-operate dahil lahat po ng mga makina po nila ay confiscated. Okay. Po natin. Meron bang ganyan talaga yung dito nagmamanufacture pero yung minamanufacture nila for export? Tama ho ba, Attorney Lumagi? Tama po. Meron naman po talagang ganyan na legal po na namomonitor natin. Ano lang binabayaran nilang buwis pagka ganyan? Yung ordinary lang po kasi na since locator po yan, ang export po yan, ay walang excise tax. Pero of course, nakakatulong pa rin sa ekonomiya natin dahil nag-e-employo po yan ng mga ng mga tao ng mga Pilipino at yung pagnegosyo lang po nila. Pero yung pagdating doon sa excise tax at kung ano man yung nila doon, ay wala po yan, excise tax. Meron pa po bang ibang base of operation ng mga locators na kagaya nito, Commissioner? Natanong ko yan kasi baka ito pala sa Clark ang nabisita ninyo. Paano yung iba? Meron pa po tayong nahuli nung 1 taon po. Sa Subic naman po yun. Ganito rin po, kinonfiscate rin po natin at kinuha po natin at nakasuhan na rin po yung, yung manufacturers po na yun. Ano yun? Nasa mga special economic zones ba sila nag-ooperate? Tama po. Yan ang dyan po sila nagtatago dahil pinapalabas nga po nila na export sila at nag-register sila as export-oriented enterprise. Parang kailangang higpitan doon, Commissioner, parang mas gawing hindi random yung visit, no? Talagang regular and surprise visit para hindi tayo nalulusutan kasi mukhang mas mahigpit po. Mas nagagawa nilang magtago kapag special economic zones talaga. Yun nga po. Kaya gusto rin po natin talaga na ma-monitor po lahat ng mga minsan lang kami pa yung napapagalitan na sinasabi nila export nga sila, bakit anong ginagawa namin doon. Pero nakikita naman natin dahil marami talaga nagtatago dyan at lumalabag at yun nga, parang sinasadya nilang mag-locate dyan para lang makapagtago. Ba, may konting yabang pa Kayo pa pinapagalitan mga loko yung mga yan. Mahirap po kung hindi tatapangan at talagang kakalabanin para matigil po yung panlolokong ginagawa nila. Ilan po ba nakarehistro sa inyo na ganitong klase ng locator? Yung naggumagawa ng sigarilyo dito for export kuno?
Yung ito, hindi pa namin malaman kung exactly gaano karami, pero meron tayong mga iba't iba pang tinututukan pa. At yung iba naman kasi wala rin naman sa export zones, nasa mga probinsya din yung mga kanilang mga planta. Pero yun po ay namomonitor nyo, nabibisita din po ninyo katulad ng ginawa sa Clark? Kailangan lang po kasi medyo mabigat po yung mga security ng iba, kaya hindi tayo basta-basta nakakapasok. Anong kailangan dun, Commissioner? Kailangan may search warrant ba kayo para magawa yun? O wala yun sa automatically, wala sa poder ninyong basta bumisita? Meron naman po kung napatunayan namin na may mga excisable articles, pwede naman po dahil sa batas po kaya naman namin pumasok po dahil kailangan lang armed ng mission order ang papasok po ng mga empleyado ng BIR. Marami pa rin bang mga incidents na pinapasok po rito yung mga kontrabandong sigarilyo, yung mga smuggled ba? Kasi noong araw, di ba, nauso Blue Seal? Totoo yan. Blue Seal, Nabibili mo sa kung saan sa ang PX store. Sa mga PX stores, pagka Blue Seal ang hinitit mo, kinakalukay nung lalamunan mo. Talaga, tapang. Pero, meron pa rin bang ganon na huhuli kayo, Commissioner? Meron pa rin naman po. Yung iba po dyan, katulad nung hinuli po namin doon sa nung gabi, nag-raid kami ng hating gabi doon sa mga warehouse dito sa Quezon City at sa Caloocan, ay puro mga imported po yung mga nakuha namin doon. Okay. Mukhang hindi na sigarilyo binabantayan nyo, pati vape Pati mga vape talagang Commissioner, may mga 24 oras ang diba? niyan, operasyon magdamaga ng operasyon ng mga vape stores. Tama po kasi marami po dyan, lalo na ibang malalakihan, ginagawa nila yung mga operasyon nila sa gabi thinking na hindi namin tatrabahuhin dahil gabi na at beyond office hours. Kaya pinakita po natin nung nag-raid po tayo kahit hating gabi ay ginawa pa rin natin at pinasok pa rin natin yung mga warehouse nito sa 3 lugar na yan. Okay. Siguro side issue na lang ito, 6.352 trillion ang kinakailangan punuin ng gobyerno for next year para sa ating national budget. Magkano ba ang iaambag ng BIR po doon? Ang sa BIR po, normally nasa 70% po ng kailangang revenues ng total ng gobyerno. So kung magkano exactly ang magiging goal ng BIR next year, ay ipa-finalize pa po yun. Okay. Ano po yung kailangan maging compliant kasi yung mga kandidato, Joel, sa mga pagbubuwis. Anong kailangan sundin at i-observe ng mga kandidato pagdating po sa pagbubuwis? Kasi alam ko, dapat sila mag-issue ng resibo, hindi po ba? Tama po. Ang lahat po ng mga kakandidato ngayong 2025 ay yung mga nag-file po. Hindi po prerequisite, tatanggapin po talaga ng comment ang mga certificate of candidacy nila, pero kinakailangan po kasi mag-rehistro sa BIR ng lahat po ng kandidato para naman yan suporta dun sa kanilang SOSE dahil kung tatanggap po sila ng donation, ng mga contributions at magkakaroon po sila ng mga expenses. So lahat po ng tatanggapin nila na magko-contribute sa kanilang pangangampanya ay kinakailangan nilang isuhan ng resibo yan. Kaya kailangan nilang magrehistro sa aming ahensya. Okay. Malinaw yun obligasyon yun. Ayun under the law. Bayad kayo, hoy! Commissioner, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Thank you. Apo, maraming salamat din po sa inyo sa pagkakataon at magandang umaga po sa Good morning, sir. Good BIR morning. Commissioner Romeo Lumagi Jr., mga kapuso.